Sakto lang yung pagkakakat, parehas, walang mali. Ito yung kagandahan kapag meron tayong cutting guide. Hey guys! Welcome back sa aking channel. Today, pag-uusapan natin yung isang critical na part ng print finishing. I'm going to show you 2 essential cutting guide techniques in Photoshop, pero pwede mo rin mai-apply sa ibang programs. We'll start with a manual guide, yung para sa ruler and cutter. Tapos, I'll share my unique approach na ako mismo ang nag-isip at nag-develop para sa guillotine paper cutter or sliding cutter. Pwede rin sa ibang similar cutters. Pero bago tayo mag-Photoshop, let's talk about bleed. Tingnan nyo tong 3 business cards. This one is unacceptable. May white edges dahil insufficient bleed and incorrect cutting guide. Para sa akin, reject to. But this one meets our standards. Precise cut, no white edges dahil sa accurate bleed and correct guide. Now, observe this third card. Puti naman yung background niya. In this specific case, bleed is technically unnecessary. Kahit hindi na po natin lagyan ng bleed para mas mapabilis tayo sa cutting. Okay, tapos na tayo sa bleed. Let's jump into Photoshop. Meron na tayong layout na back-to-back na ang sukat niya ay 3.75 by 2.25 inches. Kasama na yung bleed. Nasa loob nito, ito na yung saktong 3.5 by 2 inches. Ang gagawin natin ay ilalatag natin siya sa A4 size dahil sa A4 size na paper natin siya ipiprint. File, new, dito tayo sa print, A4. So, hindi natin gagawin to. Create. Higwalayin lang muna natin. So, ito yung back to back. Ang gagawin lang muna natin, i-drag natin siya dito sa kabila. Pero bago yan, lalagyan muna pula natin ng box dito. Okay. Tapos, new layer. Tapos, i-fill natin siya. Alt, backspace. Ayan. Tapos, Control D para deselect. So, meron na tayong 3 layer dito. Ang gagawin natin ay i-drag natin. Shift, click, i-drag natin dito sa canvas natin na A4. So, select ko lang to ulit. So, drag natin dito. Okay, nandito na. So, minimize lang natin to. Ito na yung 3 layer. At i-group natin. Control G. Ilagay natin siya sa group. Ayan. Ang gagawin natin ay i-align natin sa canvas. Align to canvas. At click lang natin. Nakaselect to sa group layer. Align left. Then, top edges. Tapos, select ulit natin lahat. Alt lang tayo. Select. Okay. Naging snap naman yan. Kaya, kahit hindi na muna natin lagyan ng guide. So, select ulit. Medyo zoom natin. Alt, Shift, down, Alt, Shift, down. Nag-snap naman siya. Select ulit natin. Alt, Shift, down. Meron na tayong 10 outs. Select lang ulit natin lahat. Tapos, i-group natin. Control G. Tapos, select. Align to horizontal center. Vertical. Ayan. Yan yung gitna. So, ang gagawin natin, habang nakaselect, ay lagyan natin ng guide. Isasakto lang natin dun sa box na ginawa natin. So, vertical muna. Kabila. Last one. Okay. Control 0. Punta tayo dito sa single column marquee tool. Click lang natin yan.
Yun, dito sa kabila. Hindi dito sa loob. New layer. Tapos, i-fill lang natin. Ikaw, kung anong black or gray. Yung gagawin ko sa akin, black na lang. Alt, backspace. Dahil yung nasa foreground ko ay black. Undo. Okay. Alt, backspace. Tapos so Control D. Tapos single row marquee tool. Horizontal naman tayo. Medyo lapit natin konti. Sinum in ko para mas pumasok. Okay. Control minus. Control plus. Okay. Alt backspace. Control D. Alt backspace. And last. Alt backspace. Pwede natin i-delete itong pink na box. I-ungroup natin itong layer. Control Shift G. Hindi na natin i-layer na lang natin para ma-select natin kada isa. Ungroup na lang muna natin. Ayaw. Control Shift G. Delete lang natin. Click. Delete. Delete. Ito na yung guide natin. Select lang muna natin. Shift. Select. Select. Shift. Naka-hold yung shift niya. Mapagsama-sama natin lahat ng front. Control G. Ito na yung lahat ng front. Mas pagsama-sama natin. Tapos, iselect din natin lahat ng back. Control G. Ito yung cutting guide. 1. Copy lang ulit natin to. Control J. Okay. I-hide muna natin. Dito muna tayo sa 1. Ang gagawin lang natin ay dito tayo sa rectangular marquee tool. Select natin tong cutting guide 1. I-delete lang natin tong part na to. Hanggang dito. Delete. Ito yung unang part ng cutting guide natin. Ang gagamitin natin dito sa cutting guide na to ay yung hand cutter and ruler. Tapos, okay, proceed naman tayo sa cutting guide 2. Kanina kasi yung sa cutting guide 1, ganito yung way ng pagcut natin dito sa guide. Yan. Ngayon naman, pauka. Ganyan. Okay, so proceed na tayo. Gamit ang rectangular marquee tool, i-delete natin yung mga lines dito sa loob. Just hit space bar para ma-hold nyo yung selection hanggang sa makuha nyo yung exact location. Hit delete dito sa baba. Ganun din. Space bar. Okay. Parang umangat. Okay. Hit delete. Control D. Deselect. Tinatansya ko na lang yung laki. Mula dito hanggang dito. Dito naman sa taas. Zoom out na natin. Control 0. Then okay, let's delete. Control D. Ganyan din sa kabila. Delete. Okay, zoom in natin para makita yung itsura. Ayan, parang merong cross. Ayan, yung may cross. May cross din. Meron na tayong cutting guide 2.
So, ito na yung tsura ng cutting guide natin. Merong naka-overlap kumpara sa cutting guide 1 na hindi naka-overlap. Ipiprint na natin parehas yung 1 and 2. Print settings, A4 na borderless. Ang papel natin ay ultra glossy high. Print. Okay na print yung front part. Ang gagawin lang natin, kabilang side. Ipi-flip lang natin itong ganyan para ito yung nasa ilalim. Yan. Tsaka iangat lang natin para hindi siya bumaliktad. Okay. Now that we have our guide, let's get to cutting. Para sa manual cutting, ito yung tools na gagamitin natin. Hand cutter at yung ruler. At yung para sa pangalawa, guillotine paper cutter. Ay, cutter. Ang tamang pagkat dito ay hindi natin isasagad. Kung makita nyo dito yung linya, yung cutting guide dito, hindi natin isasagad dito sa dulo hanggang dun sa dulo sa pababa. Kasi pag kinat natin hanggang dulo, matatapyas to. Same din, dito, pag kinat natin yan hanggang sa dulo, mawawala tong mga guide natin dito. Okay, so, start na tayo. Bago tayo magsimula, make sure yung cutter natin ay may super talas na blade para isang swipe lang. Cut ko lang. Tapos ito, itong use blade na to ay i-safe pa rin natin. Dito ako nalalagay ko dito kasi delikado siya eh. Ayan ito. Warning, use blades. Para sa kaligtasan ng lahat, syempre pagka dinirekta natin itapon sa basurahan ito, maaring makadisgrasya. Kaya sana ganito din gawin nyo para safe naman tayo. Tapos lagyan nyo rin ng label. Ilagay nyo rin dito kung meron kayong thumbtacks or needles. Dito nyo na lang ilagay. Okay. Yan yun, ito lang yung natira. Yan yung maging itsura niya. Tapos, kita nyo naman yung back to back niya. Pantay na pantay. Pantay na pantay yung pagkakagupit niya ng back to back. Tapos, dito naman tayo sa pangalawang cutting guide natin. Siyempre, ito, sagad-sagaran ng cut dito. Kaya ang ginawa ko, yung cutting guide niya ay naka-overlap. Para pag tinapyas natin to, meron pang matiter na cutting guide sa dulo. So, kahit anong unahin nyo dyan, pwede. Bari, magkamali kayo, ito na una nyo. Pag ito na una nyo, meron pa rin cutting guide na matitira. Dahil naka-overlap yung guide niya. Kita pa rin yung guide. Yung part na to. So, meron pa rin guide. Alam ka pa rin kung saan tayo magkakat.
Makita nyo, pantay rin yung pagkakakat niya. Ito yung kabila. So, ito yung sa manual. Ito yung sa sliding cutter. Okay. Sakto lang yung pagkakakat, parehas, walang mali. Ito yung kagandahan kapag meron tayong cutting guide. Okay. Pwede natin pagsamahan.